Pangungunahan tayo ni Ate Lenny. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming ka salamat sa oras na ito. Tinipon mo kami rito sa lugar na ito upang kami mag-aral ng iyong mga salita. Lord, patuloy na pagpalain mo po ang bawat isang naririto at magkaroon ng kasabikan sa iyong mga salita. Matanin niyo sa kanilang matagang puso, Panginoon po, upang kanilang maipamuhay. Lord, maraming salamat po sa aking mga pakiramdam. Nagtsitsaga na mag-aral na yung salita. Alam ko na patuloy mo silang pagpapalain. Hindi mo po silang pababayaan, lalo na po ang mga anak buhay. Tunay na ibibigay mo po ang hanggang ng kanilang pagkakakitaan at sila'y mamumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po at Panginoon po. Magrema sa bawat puso namin ang mga pag-aaralan namin na iyong mga salita. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay. So, yung napag-aralan ba natin, sino nakakatanda? Kasi, Anong Bible? ano yun, Pastor? Galasya po. Amen. Ano pa? Ay, hindi yung inaano-ano mo noon sa akin na yung parang katulad yung sinabi ko nung last ano ko, ay hindi na nila ano, natandaan. Kunwari yung papaliwanag niya, yung papasahin mo, therefore, yung mga ganoon. Katulad nung hindi na, Kung nakahanda ka ngayon, Ate Lenny. hindi nyo, Christian are very special people. Yung mga ganoon mo ba? Oo. Maganda yung naririnig yun ng ganoon din. Okay. So, tama. Yan nga ang gigisingin ko. Kaya lang wala akong naituka bago tayo naghiwa-hiwalay. So, kung nakahanda ka, Ate Lenny, pakinggan ka namin. Pero ito yung umpay ko. Oo, Ate Lenny. Ito yung sinabi ko. Magdadagdagan ko na lang. January 20 na Ayun, sa good. Oh, The good. blood of Jesus. Sige, Ate Lenny, tuloy. Ang pag-ibig ng Diyos. Discover the righteousness, shield of favor. So, pagkatapos mo, sa susunod ikaw naman. Paikot. Ha? Paikot. Ano gusto Kung si Ate Bit handa na, pero ano di ba? Kailangan. Christian are very special people. Ano Kasi- po, ano po yung pastor? Nasabi ko na. Alin? Ay, yung mga ganyan po. Matututo kayo, pakikinggan niyo. Ah, Kasi, hindi pwedeng hindi kayo matuto. Magre-research kayo kung ano. Bakit? Katulad dito, ginawa ko ito Christian are very special people. Special tayo May text kung babasahin siya, may topic, Oo. Davis. Tapos, Parang pastor. kumbaga, Pastor na. magsasabi ako ng verso mo, tapos ipapaliwanag ko ano ang ibig sabihin noon. Yes. bali galing din po siya sa Bible. Oo, Bible lang siya. Ito nga Hindi tayo pwede Yung wala ibig sa sabihin Bible. ng Hindi ako pwedeng Hindi sa pwedeng Bible. magsalita ng hindi galing sa Bible. Oo. At kinakailangan yung paliwanag mo. Kailangan, ito, pag ginawa mo ito, hindi ka makakatulog. At ano talaga. Okay, so salamat. Iisipin mo talaga kung ano yung leading sa'yo ng Holy Spirit. Yun, hindi pwede yung bago-bago nito, kaya ito matagal na ano. Aralan. Lalo na ang mga Mag-aaral. pastor pag nagsasalita sa pulpito. Sila mga sama niya yan. Ano kung tignan yan? So, linggo-linggo, Tapos na yata yun. linggo-linggo siya ngayon, no? Sa susunod, Ate Ana, pangatlong linggo si Ate Lisa, pang-apat, ikaw na, pang-lima, Ang pag-ibig. pang-anim. Pwede. At baka may gustong kumanta ngayon, Ate Lisa. Ikaw, pastor, di mo dinala ano mo parang narinig yung dalawa Ayun. Ate Lisa, pwede kang kumanta ngayon kasi sa pagsalita ko sa third Sunday, pakakantahin kita. Kung ayaw ka, sige. Kayong dalawa, sino sa inyo ang gusto. Pero pag ikaw una, nasusunod si Ate Bet. Okay, okay na kay Ate Bet. Ate Lisa, hindi ka pa tumatanong. Sa third Sunday, pwede ka na ba? Kumanta? Okay, so matagal pa naman eh. O, si Ate Lenny, pakinggan natin si Ate Lenny. Hindi, sige, kasi iba na sabi ko na ito, ang papamagatan ko to ng the blood of Jesus. The blood of Jesus. Amen. Ito yung matatagpuan sa Matthew 26 to 28. Basahin nyo lang sa Bible. Ano ba? Okay, babasahin ko na. Sige, pakibasa na po. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Ang mabilisang paratang ng mga unang Kristiyano ng mga ito ay nagsasanay ng cannibalism. Ang basihan sa ganitong akusasyon ay may balitang kumakain pa sila ng laman at umiinom ng dugo ng kanilang mga lingguhang pagtitipon. Kaya ang mga para lang ito ay patungkol sa sakramento para sa hapunan ng Panginoong Hesus. Kaya ang unang mga Kristiyano ay naguliliham. Imposibleng maunawaan ang Kristyanismo, kaya't kakaunti lang ang naging Kristiyano sapagkat di nila nauunawaan ang kahalagahan ng dugo ni Jesus, ang kaligtasan. Dahil sa banal na dugo ni Jesus, tayo ay para sa Diyos, sinabi sa Revelation 5:9, sapagat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo, ang mga tao sa bawat angkan, at wika at bayan at bansa, tayo binili ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kaya di na tayo nabubuhay sa ating sarili, tayo para sa Diyos. Binili niya tayo, pag-aari niya na tayo sapagkat inari niya tayong mayroon siyang karapatang maghari at gumabay sa ating buhay. Dahil sa dugo ni Jesus, ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Sa Efeso 1:7, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Number 4, sa dugo ni Jesus tayo Kanyang inaring ganap. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma 5:9, ang inaring ganap ay di na magkakasala. Tayo binigyan niya ng simula at malinis na puso upang di na tayo magkasala. Ang bagong simula na ito ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak. Number 5, dahil sa dugo ni Jesus ay nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa Colosas 1:20, at sa pamamagitan niya ay pakikipagsunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging ang mga bagay sa katapusan o mga bagay sa kalamitan. Ang kapayapaan, sinasabi ng Panginoong Hesus, dito ay ang mga mananampalataya sa kabila na sila'y dumaranas ng hamon sa buhay tulad ng pagsubok sa kawalan ng kasaganaan, sakit at mga karamdaman, ay nananatili silang tahimik at payapa sapagkat kanilang pinanghahawakan pangako ng Diyos ay siguro at tiyak na mangyayari makikita sa kanilang buhay. Number 6, dahil sa dugo ni Jesus, may kakayahang makalapit ng malapitan sa Diyos. Sa Efeso 2:13, datapot ngayon kay Kristo Jesus, kaya noong panahon ng nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Tayo po ngayon ay makalalapit sa Diyos. Hindi sa tayo
ay karapat-dapat dahil tayo ay binalot na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. At dahil sa dugo ni Jesus, mayroon na tayong kasigurahan ng kanyang proteksyon at kaligtasan. 7. Dahil sa dugo ni Jesus, nagkaroon tayo ng malinis na konsensya. Sabi ng Hebreo 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na wala ang sa kanya hanggang inihahandog ang kanyang sarili sa walang dungis sa Diyos, maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kapag tayo po ay may malinis na konsensya, tayo ay makapaglilingkod ng tapat sa Diyos. Hindi po ba pag tayo may malinis na Kaya po magkakaroon tayo ng malawak na panahon sa panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, at makapaglilingkod tayo sa kanyang gawain, gaya ng tunay na pagsunod sa Diyos. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, napagtatagumpayan natin ang lahat ng hamon sa buhay. Sabi sa Revelation 12:11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at sila'y iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ang Kristiyanong buhay ay hindi po buhay na talunan. Opo, ang maraming pagsubok, ngunit dahil sa banal na dugo ni Jesus, ay napagtatagumpayan natin lahat ng tukso, pagsubok, pandarayan ng diablo sa buhay ay hindi nakadepende kung gaano po tayo kalakas, kundi paano makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Yun lang po. Gusto niya dito kayo na pastor. Okay, so maraming salamat po sa message, Ate Lini. O napakinggan nyo ha. Susunod kayo naman. Pero yung mga sinabi niya, dadagdagan ko. Ini-expound ko dahil mahaba pang oras natin. No? Halimbawa, yung sinabi niya sa Roma chapter 5, verse 9. No? Ang sinabi niya doon, ang inaring ganap ay hindi na nagkakasala. Diba? Yan na yung sinasabi ko sa inyo, na tayong mga anak ng Diyos, bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan, ay hindi na credit sa atin yung kasalanan na nagawa. No? Kasi mababasa, mayroon ka bang King James? Basahin nyo sa King James, 1 John 5:18. 1 John 5:18. Kuya Carlo, pakibasa. 1 John 5:18 po. Opo. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one toucheth him not. Okay. So, ano ang pagkaintindi mo doon? Tayo raw ng mga anak ng Diyos sa Tagalog, no? Children of God. Sin it not. Ano ang ibig sabihin ng sin it not? Parang sabi ko na hindi na nagkakasala. Amen. Ang mga anak ng Diyos sa Tagalog, in English niya, no? Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Hesus at hindi na siya maaaring saktan ng diablo. No? Yun ang pakasabi diyan. So intindihin niyo ha, tingnan niyo. Alam ko natalakay na ninyo yan. Kaya lang pag may bago inuulit-ulit ko, no? Pero nare-review niyo naman na bagamat tayo ay nakakagawa ng kasalanan,
No? Hindi na sa atin freely. Kaya Roma 5:9, sinabi niya, mga inaring ganap. Ano ba yung inaring ganap? Ano bang pagkaintindi niyo sa inaring ganap? Yung inako niya po. Hindi lang yung inako. Pag-aari na kita. Inari na kitang ganap. Pag-aari na kita. 100%. Inaring ganap. Inaring So, ganap. tayo, pag-aari na ni Kristo. Buksan nyo right sa Efeso 1:13. No? Efeso 1:13. Okay po, pakibasa Efeso 1:13. Sa pamamagitan ng Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kita nyo? Tinatakan bilang tatak. No? Di ba kanina pag-aari tayo ni Kristo, inaring ganap. At pag-aari, bigyan ko kayo ng example. May bakahan ka. Ano ang ginagawa mo pag tinatakan? Di ba sinabi dyan, tinatakan? Ano ang ginagawa mo sa baka mo para malaman mo pag-aari mo? Ginabaga, Opo. natatakan. Pag natatakan na yan, kahit saan dalhin yan, kahit ninakaw yan, sino ang may-ari? Ikaw na. Ikaw pa rin. Kahit ninakaw yan, ikaw. Tayo, sabi ni Kristo, inaring ganap sa Roma 5:9, pero dito sa Efeso chapter 1 verse 13, tayo ay tinatakan na. Pag-aari na talaga tayo ni Kristo. Ngayon, kung pag-aari tayo ni Kristo, matatakot ka pa ba? Hindi na. Pag-aari na. Kaya nga, di ba, pag pag-aari tayo ni Kristo, alipin tayo sa totoo. Slave. Pag pag-aari. Kasi noong panahon, sa lumang tipan, pag sinabi ni Sarah, pag-aari kita agar, alipin kita agar, slave kita, ano man ang gawin ko sa'yo, wala ka nang magagawa. Hindi yan bawal. Dahil pag-aari. So, sa atin, dahil pag-aari na tayo ni Kristo, maganda ang kanyang pangako. No? Yung pangako, yung pag-aari, tinatakan. So, kahit agawin tayo, di ba sinabi, pinasa mo kanina, na 1 John 5:18, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Jesucristo at hindi hahayaang wasakin ng diablo, sirain. Dahil tayo ay pag-aari na ni Kristo, hindi na tayo kayang wasakin ng kaaway. Ang sabi nga sa Roma 8:31, sa kanyo na lang hanapin, ang sabi doon, kung kakampi natin si Kristo, sino pa ang laban sa atin? Nakukuha niyo? Opo. Wala nang makakatalo sa atin. Ang kakampi natin si Kristo. Pag-aari tayo ni Kristo. Inaring ganap tayo ni Kristo. Kaya napakasarap na ito ay nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. No? Na inspirasyon natin. Kasi yung sinabi ni Ate Leni na yung dugo ni Kristo tinubos tayo. Dapat tayo ang ipako sa krus ng Kalbaryo, no? Dahil sa kasalanan. Kasi pwede naman magpatuloy yun noon eh. Yung naipako si Kristo hanggang ngayon, di ba may hatol na bitay hanggang ngayon. Sa ibang bansa may hatol. Sa Saudi Arabia yata, ganun pa rin, bitay pa rin. No, di ba? O, dito sa Pilipinas, dati silya elektrika. Ginawang injection, di ba? Kaya lang marami nag-rebuild eh. Tama naman eh. Kasi, sa totoo lang, ako, hindi rin ako sang-ayon. Bagamat, noon pa man, si Kristo ay pinapatay na talaga kapag nagkasala ka. Pero para sa akin ngayon dito, tama ang batas ng Pilipinas na inalis yun. Alam niyo kung bakit? Paano? Halimbawa ako, di ba? Ang daki kong bisyon noon. Pwede na akong patayin, di ba? Hindi na ako naging pastor. Nawala na ako ng tiyan. No? Hayaan natin na may banal na espiritu ang siyang kumilo sa atin, ang siyang bumago sa atin. Tulad nung Pastor Crisologo na sinasabi ko noon, di ba? Pastor Crisologo, napakasama nun talaga. Ang daming pinatay yun, napakayaman yun. Kaya ganun siya ka-spoil. Eh kung
hinatulan ng bita yun. Di ba ng pastor tayo ngayon? Nakukuha. Kaya, sang-ayon ako na hindi na hinahatulan ng bitay. Kasi para mabigyan ng chance. No? Mabigyan ng chance. At tayo napunta dyan. Okay, so tayo ay inaring ganap. May tatak pa tayo, katibayan. At kung pag-aari sa atin, tayo ni Lord, di ba anong nga sinasabi sa Roma 8:30-31? Kung ako ay kakampi ninyo, panig ako sa inyo, sino ang makakatalo sa inyo? Sige, pakibasa nga. Roma 8:30-31 yata hanggang 35. Okay. Pakibasa. Ang mga pinili niya noon, bakuna, ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya rin pinagwalang sala. At ang mga pinagwalang sala ay kanyang dinahagila ng kanyang kaluluhatian. Ano ba ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi, sobra na po. Okay, di ba? Kung nakapaliwanag, napakaliwanag, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa rin makakalaban sa atin? Ang Diablo? Ang Satanas? Hindi. Kanina nga, yung binasa mo lang sa 1 John 5:18, hindi tayo pwedeng wasakin ng Diablo dahil iniingatan tayo, nandyan lagi si Kristo kasi pag-aari tayo yung binasan mo sa Efeso, binasa mo, chapter 1 verse 30, tinatakan ka na kasi pag-aari, lahat tayo may tatak na, Kristiyano na tayo. At hindi na tayo may impyerno. Papayagan ka ba ni Lord na maimpyerno ka pa? Anak ka na niya? Di ba? Anong sinasabi sa John 1:12? Ang sabi sa John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa akin at nananalig sa Kanya ay binibigyan ko ng karapatang maging anak ng Diyos. So, tayo ay anak na ng Diyos. Ikaw ba ang anak mo? Hahatulan mo ng kamatayan? Diba? Ang anak mo ba, hatulan mo ng... anak na tayo, hatulan mo ba? Saved na tayo. Wait, Sige, maganda. Sige, bilis masyado, no? kasi, di ba, sasabi niyo po, anak na po tayo ng Kristo. Paano po, halimbawa, medyo naliligaw na po tayo. Halimbawa, ito, nawala na yung, halimbawa, hindi na nag-attend ng mga Bible study, pagsasamba, nawala na rin. Pero yung sa pamumuhay niya, nandun pa rin yung love niya at pananampalataya. So, ano po ba yun? Kumbaga, parang, ang tawag po doon, yung Nawawala ka. parang nawawala. Okay, papaliwanag ko, kasasabi ko lang. 1 John 5:18. Ang sabi doon, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Jesucristo. So, ikaw ay iniingatan at hindi ka na, hindi niya kahihintulutan na mawasak ka ng Diablo. So, nandyan ang proteksyon. Nakakuha ba? Di ba sabi mo, naliligaw na ako. No? May proteksyon ka pa rin. Hindi ka niya titigilan. Babalik at babalik ka. Kasi sabi sa Revelation chapter 2, pakibasa, Revelation chapter 2, nakasabi doon, dati ang alab-alab mo sa akin. Nagtatampo ako ngayon sa iyo dahil nanglalamig ka na. Oo. Revelation chapter 2, Hindi niya. 1-5. Pakibasa Ate Arlene ang Revelation pahayag chapter 2 verse 2. Alam ko ang ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo pinukonsinti ang masasamang tao. Sinusubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Verse 3 po. Alam ko rin matyaga ka, nagtitiis, ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisiyan mo at talikuran ng iyong masasamang luwa. At gawin mong huli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Okay. Ano ang naunawaan mo sa binasa mo? Dati maalam ka. Diba? Nagtatampo na siya si Lord. Nagtatampo dahil nanlalamig ka na. So, yung sinasabi mo na paano yan kung malamig na ako? Paano yan kung hindi na ako umattend ng Bible study? Hindi ka niya papayagan. Pero, papabalikin ka talaga. Babalik at babalik yan. Mababasa yan sa Isaiah
Hindi ko lang dala yung Bible ko, nandun ang tanda. Ang sabi niya, ang mga nasa kamay ko, no? Nasa kamay ng Diyos. Diyos kamay yan, sabi si Isaias. Iingatan ko na huwag mawala kahit isa. Sige. Basahin nyo sa New Testament. Mayroon yan sa New Testament. John chapter 10, 29 o 30. Sige. Basahin muna bago. Maganda yun eh. Okay. So, yung binasa mo, ano ba yung binasa mo? Sa John 10, 29, na ang sinasabi doon, no? Kapag nasa kamay ka na ni Kristo, hindi ka papayagan na maagaw ka pa ng kaaway. Kasi may tatak na nga tayo eh. Sabi sa Efeso, yung binasa mo kanina. Pag-aari na tayo ni Kristo. Sa Isaias natin, mababasa doon, ang sabi doon, nasa kamay ka na ng Diyos, Ama. Ngayon, gusto mong maging makasalanan, tumalon ka, pero ang Diyos, pupulutin ka, ibabalik ka. Kasi ibabalik ko doon sa 1 John 5:18, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoon. Nandoon yung ating gabay, yung pag-iingat. Dahil pag-aari na tayo. Di ba? Kung ang pag-aari mo sa bahay mo, hindi mo ba iingatan? Mabasagin eh. Hayaan mo lang mabasag. Kasi pag-aari mo yan, di ba? Lalo na yung binili mo, yung pinaghirapan mo, ingat na ingat ka dyan eh. Pero subukan yung mga regalo. Hindi iniingatan. Hindi mo pinaghirapan eh. Regalo, samantalang pag-aari mo na rin sana yun, di ba? Yung pagregalo, baliwala lang. Pero, di ba? Pero kung dugot pawis mo ang puhunan sa pag-aari mo, mamahalin mo. Katulad nung sinasabi ni Ate Lily, dugot pawis ni Kristo, pag-aari tayo. Yung dugo ni Kristo ang ipinantubos sa atin. Nakukuha? Kaya tama yung mga kasabihan na dugot pawis ko to. Iingatan ko to. Mamahalin ko to. Si Kristo, dugot pawis niya. Alakalain mo bang yung hirap na dinanas ni Kristo? Diba? Yung hirap na dinanas ni Kristo, hinagupit siya na may mga bubog ang panghagupit. No? Kinurunahan ng tinig. No? Pinapasan, ang pasan-pasan yung cross. No? Di ba? Grabe ang dugot pawis talaga. Maligtas lang tayo. Iyan ang problema ng tao ngayon. Kaya dapat kayo, ako, magsipag tayo, na mag-mission tayo. Dahil kawawa, sayang yung pagod ni Kristo, hindi pinapansin. Pero taon-taon, inaalaala, nagpapapako pa ang iba. Insulto yung kay Lord. Si Lord lang ang gumawa noon. Huwag hindi natin kaya yung... Oh, dapat mamatay ka rin pag nagpapako ka. At sa ikatlong araw, mabuhay ka ba? Hindi ka Diyos eh. Hindi ka Diyos. So, dugot pawis ni Kristo ang puhunan sa atin. Kaya gano'n na lang ang pagmamahal niya sa atin. Kaya di ba sabi ko sa inyo, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya kay Jesucristo ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo ngayon ay anak ng Diyos. Di ba? Kung anak na tayo, sino pa ang lalaban sa atin? Diablo, hindi tayo kaya. May protection tayo. May protection tayo. Mayroon pa akong naisip. Ngayon, ano ang katibayan nyo na kayo ay anak ng Diyos? Ano ang magpapatunay na kayo ay anak ng Diyos? Saan nyo makikita sa Bible? Sige, pakibasa. Roma chapter 8, verse 6. Okay, Ate Arlene, pakibasa. Ang Espiritu at nagpapatutuo kasama ang ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Oh. Sino ang magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos? Holy Spirit po. Holy Spirit. Liwan-liwanag. Ang banal na Espiritu, kasama ng aking Espiritu, ang siyang magpapatutuo o magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos.
John 1:12, sinabi doon, subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesucristo ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Para ma-prove na ikaw ay anak ng Diyos, babasahin mo sa Roma 8:16, no? Sige, pakisabi. Yung tatak po ba yan? Oh, ganun pa rin yun sa Efeso kasi tinatakan ka na. Opo. Una-una, pag-aari ka na niya. Hindi lang pag-aari, pati anak. At Yung tatak po ba, yun po yung patunay, yung Holy Spirit po? yes, Zero po. yes, Holy Spirit, yun ang magpapatunay na ikaw ay anak. Lumalawak na, kaya malapit ka na maging pastor. Tama yan. Ini-encourage lang kita, pero dapat mag-aral. Kasi walang imposible sa Diyos. Saka sayang yung future. Sayang yung pagkakataon. Tingnan mo. Tingnan nyo. Katibayan, walang sweldo. Diba? Pero nabubuhay. Hindi naman sa pinagyayabang yan. Opo. Kundi pinakikita mo yung God provide. Talagang hindi ako pinababayaan. Dahil anak niya ako. Gugutumin ba ako ni Lord? Dahil anak niya ako. At ginagawa ko naman yung inuutos niya sa akin. O kaya ito ang tandaan nyo, ha? Ito, sabihin ko sa inyo, bukas ba? Titingnan ko lang. Hindi nagugutom mo Ah. kasi lahat ng binibigyan niya ng pera, pinakatapusan. Ito pa. Salamat na kayo ay naririto. Kasi ayaw kong gayahin nyo pa rin, gawin nyo pa rin yung ginagawa nyo noon. Ano ba yung ginagawa nyo noon? Alam ko, mga reliyosa kayo. Ha? Alam ko yan. Kaya lang, iba ang pagkakaiba natin ngayon noon. Kasi noon, makasimba ka lang, di ba? Manguros ka lang, Sumasamba sa Diyos-Diyosan. wag na lang doon. Yun na lang. Wala kang ginagawa. Kasi ang akala kasi natin, makasimba lang, save na. Yun ang naka-inject sa ating isipan. Kaya, hindi pwedeng, yun lang, nagsimba, tapos na. Wag na wag niyong gagawin dito yan sa atin. Pag ganun pa rin kayo sa atin, anong pagkakaiba niyo sa dati? Wala po. Di ba? Walang pagkakaiba. Kaya, kung ano yung ginagawa ko, gagawin niyo rin. Gagawin niyo lahat. Di ba? Yung mensahe ni Juan, ang ganda. Yung mensahe ni Pastor Zon. Anong sabi doon? Inutusan si Jonas, pumunta sa Nineveh. Kung sa south sa Nineveh,